Diyan sa Lapu-Lapu niyan dahil sa noon pang panahon ang padyan ay yung sa laterite pa. Hanggang ngayon mayroon pa rin. Kaya paano, paano ba nasasabi na laterite? Kasi yung 'di ba nagkaroon ng yung mga halimbawa yung mga bato na nahukay nila diyan, dadalhin sa ibang bansa. Huhugasan nila muna, may tining pan sila diyan. May tining pans nung araw. Tapos nabutan mo ba 'yon kaya ano? Naabutan ko na pero paano na sila? Paalis na. Paalis na sila. Okay. Anong taon 'yan? Basta mga 1980s yan eh. Ano? 80s yan. Tapos 1990 ako nagsimula dito eh. Pero yung 1980s na yan, kasagsagan yun. Oo, yun ang kwan nila diyan. Hanggang ang bato, huhugasan nila yan, dalhin sa ibang bansa. Yung pinaghugasan nila diyan ay oras na magbaha, umulan, lumakas ang tubig. Bibitawan nila yon. Ay saan pupunta yon? Kasi kayong mga farmers karamihan naman noon umuwi dito sa bayan. Tapos yung mga basakan nila andyan lang nakakwan, patubig sila ng hapon ganitong oras. Pagkagabi umulan ng bigla, malakas, bibitaw sila ng tubig doon. Ay anong gagawin mo na farmers ka? Hindi mo alam kung nagbitaw sila doon o hindi. Very good, very good. Tapos yung laterite na yon papasok sa mga basakan. Siyempre papasok yung mga farmers ng tubig. Ako naranasan ko na hindi ko na naabunuhan yun. Kasi yung laterite na yon madilaw-dilaw? Mapula. Pula na lupa. Abunuhan mo man yun, hindi na magbaba yung abono. Andun lang. Okay. Yung palay, hanggang ngayon, may ano pa rin. Nag-epekto pa rin. Nag-epekto pa rin. Wala talaga. So yung ginagawa natin dyan, Kuya Bonnie, ngayon, yung ginagawa natin dyan, nire-rehabilitate natin yung lupa. Yung kung mapupunta ka, one time pumunta ka doon sa aking demo, may demo ako dyan eh, maliit lang. Walang abono yon na synthetic. Yung ipot ng manok na pre-process at saka bioenzyme, yun yung pinang-neutralize ko doon sa lupa. At yun yung nakikita kong solusyon doon sa gagawin natin. Kaya nga yung 8 hektare na isasakahin natin, na siya rin pala yung magtatraktora, magro-rotivate. Yun ang gagawin natin kasi parang ang purpose ko dyan is pakita sa mga tao kung paanong gagawin para ma-rehab. Kumbaga sa addict, ma-rehab natin yung lupa. Oo, para makatulong din tayo sa mga kapwa natin farmers dyan. So yung lahat, yan talaga ang problema. Isipin mo, napakatagal ng panahon. Gaano nakatagal? 1990s. Basta nagsimula ko dyan, 1990. Hanggang ngayon. Ang parang ganun pa rin ang ani. Usually, ang pinaka mataas na inaani dyan na nabalitaan mo ilan? Tuwang-tuwa ng tao dyan, maka 60, 70. Sa isang hektarya. So malaking problema talaga kasi hindi talaga aabot sa kapital yon. Kaya ang DAS9 dyan na binhi na yan, hindi mawala yan dyan kasi yan yung panlaban dyan sa laterite. Kaya hindi mawala talaga yan dyan. Yan, straight from mabuti ka binisita tayo ito ni Kuya kasi siya pala yung mag-rotivate doon sa aking palayan na 8 hektarya. So dito Kuya Bonnie, magtutulungan tayo rito sa gagawin natin para yung mga farmer once na maging effective yung ginagawa natin dyan, siguro magkakaroon tayo dyan ng field visitation, yung mga farmers tuturuan natin, diba? So makakatulong tayo ng malaki dyan sa mga farmers dyan. Makita yung mga tao yan palaging tinitignan yung mga tao nagdadaan dyan? Bakit hindi sila maniwala nga nung una? Oo, yung tagi-isa lang, dalawa ang tanim dyan, hindi sila, wala yan, hindi mabuhay yan. Tapos daw, maliliit daw yung uhay daw, ganyan. Tinignan ko ngayon, mahahaba. Mahaba nga, hindi man na ano yan, yung ibang palay dito, hindi makaano yan. Kaya ang dami pang abono kamo. Ang dami pang abono ginagamit nila. Yan, hindi. Ayan lang ang ano ni Abuyet. Yung unang pinatuyuan niya bago inabuan yung nag-ano ng abono ng yung organic. Yan yung pinatubigan niya. Yan. Unti-unti naganda na. Sabi ko sa kanila, wag nila ibababad sa tubig. Yan nga, hindi na binababad. Konting tubig lang yan. Pag yan, natutuyuan. Patubigan na maraming matuyo bago patubigan na naman. So nakita niya na po yung resulta ng ginagawa natin. Pag magdaan dyan, hindi pwede yan. Nung dati? Yung unang... Kinakantsawan nga raw siya.
hindi pwede yan, hindi na mag-click dito yan. Sabi. Pag ano yung nagsuwi na makita nila na sus na ang daming pala anak. Sabi nila. Oo. Jasmine 479 po yan. Actually, susunod na ito tanim natin dyan, Jasmine at saka Mayumi. Atin, lapog din ang gagawin ko dyan. So, ang tanim isa, dalawa lang. Yung 50 kilos ko, 4 na hektarya kaya ng taniman. May dala-dala na ako dyan. Yan ang sabi ni Buyet na Opo. may dinalakad dyan. Opo, magdadapog na po tayo sa isang araw kasi medyo umulan-ulan na. At tayo naman, hindi naman natin kailangan ng sobrang tubig. Kita mo naman ang patubig natin, kunti lang. Kunti lang na, yan nga, at saka dito hindi man lang masyadong patubigan yan. Yan ang panigod Buyet. Yung kunang matubigan pag alisin niya. Tanggalin ang tubig. Ayun, ano pa yung tubig. So nasunod naman yung lahat ng nasabi ko. Pero syempre pag nandito na po ako mismo, mas maganda na po ang mangyayari na palaya natin. Lilinisin natin na maigi, maganda ang pilapil. Ano yan, malinis Opo, yan. yan. Kung magpatubig ka, walang Kung tadas. kung kapusin man tayo ng organic, kung halimbawa wala tayo mag-deliver sa atin ng organic na marami, maglalagay rin tayo dyan ng synthetic sa susunod, pero kunti lang. Para hindi Alalay lang. Hindi masanay ang lupa. Very good. Opo, hindi masanay ang lupa. Hindi katulad nung practice dito, napakaraming abonong ginagamit. Abono talaga ang ginagamit nila dito. Kaya kung Ilan po ang inani dito pala? Nung matanong ko, nung nakaraan ni yung tanim dyan, ilan ang inani nila sa hektarya? parang 40. Ganun talaga ang ani rito, 40 lang sa isang hektarya, 40 kabans. Oo nga. Grabe. Maganda na yung maka 50. Ganun po. Ano nga, 75 5. years old. Ano nga pa pangalan mo kuya? Tatay? Sotiro Uyasan. Ayan, si Tatay Sotero Ayasan. Siya mismo yung nandito, nakikita niya kung anong ginagawa natin dito. So natutuwa rin siya kasi, nabubuhay pala yung ganong klaseng sistema ng pagsasaka. Hindi sila makapaniwala, kahit yung mga kasama niya rito, hindi makapaniwala. Walang ano yan. Akala nila mamatay yun. Isa lang. Tig-isa lang, kala mamamatay. So, hindi pwede yung dito ganyan na. Yung technology natin, tinatawanan nila. Ay, palagi yung magdaan sila dito. Parang tinitignan, pwede palang ganyan na, ano yan, mamatay yan. Sabi, kawawa naman yung bayo ko sa kakantsaw Oo nga, dito kami na, bayan mo lang yan. Bayaan mo kung mamatay. Sabi ni Kabuyet.